As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in One. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the Three in Magandang gabi po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga, tanghali o hapon naman sa ating mga kapatid, mga kaibigan na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Ngayong gabi ay pagpapatuloy natin
ang ating programang Discover the Power of God's Grace na kung saan sa bawat Webes ng ating pag-aaral ay ating matutuklasan ang sumasagana at makapangyarihang biyaya ng ating Panginoon na nagligtas sa atin ng mga makasalanan. At ngayong gabi ito ay kasama natin ang aking partner, si Part Ronnie, at ganoon din si Pastor Epi Villaruel sa ating pag-aaral at bibigyan ko sila ng pagkakataon upang sila ay bumati sa inyo. Part Ronnie, ikaw na. Magandang gabi po mga kapatid, mga amin pong mga taga-subaybay sa programang Discover the Power of God's Grace. Kami po ay nagagalak na kayo po muli aming nakasama sa gabi ito. At ang aming pong dalangin ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa mga oras na ito. Pastor Epi. Hello mga kapatid, magandang gabi dyan sa Pilipinas, magandang umaga dito sa kabilang panig ng mundo at kung saan man kayo ngayon, ang pagpapala at gabay ng Banal na Espiritu ang sumaatin na tayo ay patuloy mag-aral at lumago, tumibay sa pananampalataya. God bless you all and let's pray together. Amen. Okay, thank you sa inyong dalawa. At ngayon ay bago ko ibigay ang oras kay Part Ronnie para sa ating morning prayer, gusto kong bigyan ng pagkakataon ng bawat mga tagapakinig natin, mga taga-subaybay natin na kung meron kayong mga reflections, comments, mga prayer requests, ay isulat nyo lang dyan sa chat box upang ito ay ating mabasa. At gusto ko rin i-share din natin ang ating programa upang sa ganoon ang ating mga kaibigan, kamag-anak, mga mahal sa buhay ay magkaroon din ng karapatan na matuklasan ang sumasagana at makapangyarihang biyaya ng ating Panginoon. Part Ronnie, mag-pray ka muna. Tayo po sa madaling manalangin mga kapatid, ilagay natin ating presensya sa harapan ng Panginoon. Dakila namin Diyos, muli kami napapasalamat Panginoon sa inyo dahil kami po ay pinagkalooban niyo muli na pagkakataon upang kami magsama-samang magkakapatid at mag-aral ng inibala salita. Amin pong hiniling Panginoon sa inyo na gabayan ang bawat isa sa amin, ipagkaloob sa amin ang Banal na Espiritu na siyang magbukas ng aming pong pangunawa ng aming puso Panginoon upang hindi lamang namin marinig ang aming pong mapag-aralan sa gabi ito. Pagkos ito'y tumimo ng malalim sa aming puso at isipan Panginoon at ito'y iukit sa aming mga puso upang habang kami po ay namumuhay sa mundang ibabaw na ito, ay amin pong patuloy na maalala at patuloy na magbigay sa amin ng inspirasyon na aming pong pag-aaral sa gabi ito. Dalangin ko rin po sa inyo ang lahat ng makikinig at nakikinig ng programa ito, Panginoon. Naway ang pagpapala ng sangkalangitan na patuloy na igawad sa amin. At tulungan din si Pastor Epi sa kanya pong pagbabahagi na inyong pong banal salita, Panginoon. Naway kanya itong maihayag, hindi ayon sa kanyang kalooban, kundi ayon sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat sa kasudahan na ipinagkaloob niyo sa amin sa gabi ito. At lahat ito ang pinapasalamatan, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapahihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon Kristo. Ayan, maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay magkakaroon tayo ng kalawang bahagi ng ating pag-aaral. Nakaraang Thursday ay yung Part 1 ng New Birth Experience at ngayon ay sa pangalawang bahagi tayo. At ito ay i-discuss sa atin ng ating puting pastor, Pastor Epi Villaruel. Hello, magandang gabi at greetings in the name of the Lord. Nabati ko muna ang ating mga viewers. Pangalawa na itong pagbabati, pero kasi nandito yung ating mga kaibigan ngayon. Pag nakita natin mahalaga talaga ang mensaheng ito, ibahagi natin. Ito na yung pagkakataon natin na ma-share yung ating program and discover the power of God's grace. Ganun na lamang katindi kung ating matuklasan ang kapangyarihan ng biyaya ng Diyos. Magpapatuloy tayo ngayon sa nasabi ni Part Rafi, pangalawang bahagi. I-review muna natin ng konti, Sa New Testament, lahat ng nandito sa New Testament ay katuparan ng hula
tungkol sa kaligtasan natin na gagawin ng Diyos kay Kristo. Ngayon, sa mga activities, lahat ng mga activities doon, ginamit lahat sa New Testament writers ang mga karanasan ng katotohanan ng paano nila naranasan ang pagpalaya ng Diyos mula sa pagiging alipin. Tayo ngayon, pagiging alipin ng kasalanan sa spiritual aspect, yung sa tunay talaga na pangyayari sa ating spiritual na kalagayan. Ganun ang ating kailangan maranasan. So, kailangan malaman natin yung katotohanan ng bautismo. Yung karanasan na masaya at mapayapa at kagalakan ng kaligtasan. So, unahin muna natin yung review, yung ginamit ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, verses 1 to 11. Pinakita niya dito na yung paglabas ng mga Israelites mula sa Egypt, ito pala ay baptism. Ano? So they were all baptized into Moses and in the clouds. Alam naman natin na yung cloud na yan ay yung presensya ng Panginoon. And in the sea. So nandyan yung be born in water and in spirit. And did all eat the same spiritual meat and did drink the same spiritual drink from they drank of that spiritual rock that followed them. Matindi mga kapatid kasi yung spiritual rock na sumusunod sa kanila, that rock was Christ. Grabe, no? Talagang makikita natin yung kapangyarihan ng Panginoon at yung katotohanan ng bautismo. Ano? Ngayon, kasi review ito, yung Egypt, yung literal ancient geographical Egypt na pinamumunuan ni Potiphar, pinalaya sila ng Diyos mula sa kamay at pang-aalipin ng Egyptian na si Potiphar. Tumuwid sila ng Red Sea at tumuloy sila sa wilderness. Yung wilderness, bago sila tatawid ng Promised Land, kailangan nila i-re-educate at doon ibibigay ng Panginoon sa plain of Mount Sinai. Pinakyat ng Panginoon si Moses sa Mount Sinai, binigay ng mga instruction, at they have to be re-educated through the sanctuary services. Yan yung preaching ng gospel sa Old Testament, yung sanctuary services. Ano? Under the leadership of Moses na ginamit ng Panginoon. Tapos, ang tungod na talaga nila ay Promised Land. Bigyan natin yung spiritual na application. Yung Egypt, yan yung nagre-represent ngayon ng sanlibutan. At siyempre, yung prinsipe ng sanlibutan na wala na siyang karapatan ngayon mula nung namatay si Jesus at nabuhay na maguli, wala na siyang karapatan dahil nakatawid na tayo. Pero sa ngayon, siyempre, nandito yung kaaway. Inaangkin niyang teritoryo na ito. So sa mga taong anak ng Diyos at binayaran ng ating Panginoon Jesus dun sa krus ng Kalbaryo, makarinig ng mensahe ng everlasting gospel, tatanggap talaga sila through baptism. Ano? Ngayon, pagkatapos ng baptism, dyan pa lang mag-uumpisa yung Christian living. Dyan na yun, mapapractice na nila yung pangingili ng Sabat, pag-iingat ng kautusan, kumain ng tamang pagkain, iingatan ang ating kalusugan, ihahandog at ibabalik ang ikapo. Nandyan na lahat yan. Under the leadership of Moses, si Jesus yung ating pastor ngayon. Ano? At ang tungo natin ay siyempre walang iba kung hindi yung bayan na ikanyang inihanda bago pa man itinatag ang sanlibutan. So sa mga taong nadi-discourage, tingnan niyo itong katotohanan ng baptism na ginamit ng example dito sa New Testament, ginamit na example yung pangyayari mismo doon sa Old Testament. Grabe, no? So, sa kabila ng anong pinagdadaanan natin, huwag tayong manghina, manlupaypay sa pananampalataya. Tutukan natin ang ginawa ng Diyos at ginagawa ng Diyos at gagawin ng Diyos para sa atin. Magpapasakop lang talaga tayo sa katotohanan ito. No? Ngayon, si Peter naman, ginamit niya yung example naman sa experience ni Noah. Tatandaan natin mga kapatid na yung baptism talaga, titingnan natin kung anong sabi ni Peter, anong inspiration ng Holy Spirit. Kasi maraming
ginagamit yung baptism para linisan tayo sa ating mga kasalanan. Tingnan natin. 1 Peter chapter 3 verse nag-jump na tayo sa 20 kasi parang review lang ito ngayon eh. Which sometimes were disobedient when once the long suffering of God waited in the days of Noah, while the ark was preparing, wherein few, that is 8 souls, were saved by water. Sa dami ng tao, konti lang talaga ang tumanggap. So lahat na makakarinig nito mga kapatid, encourage natin yung mga tao, tanggapin ang katotohanan, tanggapin ang ebanghelyo, kasi ito lang ang tanging pag-asa natin, yung buhay natin sa Panginoon. Yan yung verse 20. Pagdating sa verse 21, the like figure, anong like figure? Yung karanasan nila Noah, inihandlin tulad ito sa baptism. Like figure, whereunto even baptism that also save us now. Parang pag tiningnan mo dyan sa phrase na to, baptism that save us now, parang pag nabaptize ka, requirement ng baptism. Pero totoo na mararanasan natin ang kaligtasan through baptism. Pero ito yon. Lahat ng translation pwede nyong tingnan. Sabi dito, not putting away the filth of the flesh, but the answer of a good conscience toward God. Ang purpose pala ng baptism natin sa experience natin, para hindi na tayo feeling guilty sa sarili natin. Kasi inaring ganap na tayo ng Diyos, linigtas na tayo. So pwede na tayo mag-direct, pumunta, let us come boldly into the throne of grace, Hebrews 4:16. Actual na tayo mananalangin sa Panginoon. Ano? So ang foundation nito, dahil binayaran ng Panginoon ang ating kasalanan doon sa cross, ang resibo nito ay ang kanyang maluwalhating pagkabuhay na maguli. Kaya, itong karanasan natin, base ito doon sa resibo, kaya ang sabi ni Peter ito, by the resurrection of Jesus Christ. So tayo pag binaptized, tinanggap natin si Lord, ilulubog tayo sa watery grave, tinanggap natin yung kamatayan ni Kristo bilang ating kamatayan din, at binuhay tayo na maguli. So yung tubig, na kung saan tayo ay binautismo, hindi yun magtatanggal ng dumi sa ating katawan, ang ating pagiging makasalanan. Kung hindi, tayo ay nabago, ang nagbabago lang talaga sa atin ay ang ating isipan. Itong ating makasalanang pagkatao, sinful nature, mananatiling buhay yan. Kaya sa oras na ang tao ay tumanggap ng bautismo sa Panginoon, sa kanyang kamatayan at pagkabuhay na maguli, meron talagang struggle. Mag-aaway yung ating makasalanang laman at yung ating converted mind. Sila ang mag-aaway, silang dalawa. Hindi ibang tao ang ating kaaway. Tayo mismo ang ating kaaway, yung converted mind and our unconvertible sinful nature. Pero pwede tayo mag-direct kasi bago na yung mind natin, bago na yung mindset natin, indwelt na tayo ng Holy Spirit, hindi na tayo madi-discourage sa ating sarili dahil ang atin ng Panginoon, siya ang ating katwiran. Pag inaccuse tayo ni Satanas, makasalanan ka, you don't deserve heaven, sabihin mo, yan ako. Pero dahil si Kristo na ang nandito sa akin ngayon, hanapan mo siya ng kasalanan. Once na mahanapan ni Satanas si Jesus ng kasalanan, panalo siya. Pero hindi pwedeng mangyari yon, mga kapatid. Okay, so praise God sa katotohanan ng bautismo. So hindi lang tayo nag-uusap dito anong tamang pamamaraan. Nangyari kasi na-emphasize natin yung tamang pamamaraan, yung immersion, dahil nga nung niyurakan ng little horn ang truth of the gospel, pinauso nila yung baptism na sprinkling or pouring. Mula yan sa sprinkling. Tapos, dinevelop, naging pouring na. Pero ang tunay na bautismo, kahit doon pa sa Old Testament, talagang ilulubog. Ano? Kaya hindi, yung pagdaan nila ng Red Sea, kailangan nilang ibautismo sila lahat sa ilalim ng tubig. Pero syempre, hindi sila tatakpan ng tubig doon. It symbolizes talaga na they have to cross over from slavery of Egypt to freedom going to the promised land. Ang ganda ng
ng katotohanan na ito, mga kapatid, yung baptism. Basta ituro natin sa tao yung katotohanan ng bautismo, mas magaan nilang tanggapin. Hindi na tayo mahirapan. Usually ngayon, nagiging busy na tayo sa pagkolekta ng mga identity ay identity ng mga tao para dun sa mga okay lang yan, pero dapat hindi mangyari yung sa nawawala yung focus sa worship. Pero anyway, ito ang ganda ng katotohanan ng salvation. Ang last one na example dyan, yung Joshua chapter 4 verses 1 to 9. Lumipat na yung leadership kay Moises, papunta dito kay Joshua. Pinakuha, sabi ng Panginoon kay Joshua, yung 12 saserdote, yung pari, kukuha sila ng bato. Pagtawid nila sa Jordan River, ihuhulog nila yung bato. Hanggang ngayon, nandun pa yon. Ang ibig sabihin, lahat ng meron sila galing sa Egypt at training dito sa kay Moises patungo ng Promised Land, ito na yung final truth ng baptism. Kung ano man ang meron sila doon na rene-represent ng bato na yon galing doon sa kabila, ihuhulog na dito sa Jordan River at magpapatuloy sila. Pag in-apply natin yan, mga kapatid, galing tayo sa sanlibutan. Pag sinabing sanlibutan, ito yung ating natural life na galing sa kay Adan. Worldly, because Adam was created. Kaya galing siya sa lupa, kaya ang mindset niya, earthy, makalupa, makamundo. Kaya lahat ng nabuhay dito sa mundo must be born again. Paano ma-born again? Dadaan muna yan sa kamatayan doon sa krus ni Kristo. Yan yung truth ng baptism. Para mabuhay tayo kay Kristo, kinakailangan mamatay muna tayo sa ating sarili. So between the world and the church stands the cross of Christ. Pero dahil nga sa ang kaaway magaling, manlin lang, na-focus tayo doon sa number of baptism at minamadali natin. Kahit hilaw pa yung bunga, pinipitas na kaagad natin. Kaya marami tayong problema sa loob ng church ngayon. Tapos, nung panahon, ang preaching talaga ay about a month. Nung panahon, mga sobrang buwan. Tapos, yung panahon ko, month yan. Tapos, nagbawas ng 3 weeks. Ngayon, 1 week na lang tayo. May baptism agad. Pero, we cannot judge sa mga activities ng tao. Ang Panginoon lang nakakaalam yan. Pero alalahanin natin na ang Panginoon ay sukang-suka sa kanyang bayan. Ano gusto niya nung kumakatok siya sa Laodicean Church? Ang ibig niya sabihin nun, gusto ni Jesus, siya yung maging source ng ang ating motivation ng ating activities. Hindi yung kung ano man, kung goal o kung ano, kahit ano yan. Ang gusto ni Jesus, we are constrained by His love. Okay, yan yung review natin, mga kapatid. Ngayon, ito yung interesting. Pinaka-importante, bakit si Jesus kinakailangan bautismuhan. Alam na natin na ang baptism ni Jesus Christ is to fulfill all righteousness. Kokopyahin natin ito mula sa Old Testament. Dahil si Jesus ang diniklara bilang kordero ng Diyos, John 1:29, na mag-aalis ng kasalanan ng mundo. Merong 4 na bagay na katotohanan kung bakit kailangan si Jesus as the Lamb of God has to be baptized or must be baptized. Number 1, kinakailangan yung tupa na ihahain, ipipresent siya publicly. Ano nangyari kay Jesus nung baptism ni Jesus Christ? Public declaration. Ano? So bago pa nga siya binaptize, dineclare na siya ni John the Baptist, "Behold the Lamb of God which taketh away the sin of the world." Ngayon, sino naman to si John the Baptist? Bakit? Ano ang papel ni John the Baptist na magde-declare? Sino ba siya? Alalahanin natin na si John the Baptist ay anak ni Zachariah na lahi ni Abijah sa ika-8 bahagi. Ano? So, hindi si John the Baptist basta-basta John the Baptist. Nasa linyada siya ng priesthood. So, ganun lang si John the Baptist, pero nasa linyada siya ng priesthood. Anak siya ni Zachariah, na asawa ni Elizabeth. Pinsan siya ni Jesus. So, siya ang nag-present kay Jesus na nakalinyada sa priesthood. The priest
has to present the lamb publicly. Pangalawa, kinakailangan i-examine ng priest na yung tupa na yon, yung kordero na yon ay spotless or blameless. Ngayon, alam naman natin si Jesus without spot. Di ba? Okay, napakahalaga. So, ito ang sense nung sinabi ni Jesus, I did not come to destroy but to fulfill the law. Kasama ito. So, mag-uumpisa ang ministry ni Jesus through His baptism. Kinakailangan may declaration. The lamb must be declared spotless. Ano? Napakahalaga nito. So, pag tinanggap natin ang katotohanan ito, yun din ang mararanasan natin. Everything that is true of Christ, magiging reality sa buhay natin. Pero kasama dyan yung pagpili, syempre. Last one, kinakailangan maging katanggap-tanggap sa Panginoon. Nung binaptize makikita niyo sa Matthew chapter 3 verse 15, the baptism of Jesus Christ is to fulfill all righteousness. Pagdating sa verse 17, nagkaroon ng tinig na galing sa langit, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Accepted si Jesus. So ngayon, dahil inaccept si Jesus yung ministry niya na paggawa ng kaligtasan, inaccept siya ng Ama bilang Messiah. Ephesians chapter 1 verse 6, tayo din ay accepted in the beloved. Yan yung sinasabi ko na everything that is true of Christ is true to us doon sa mga tumanggap nitong katotohanan ng bautismo. Grabe mga kapatid, ano? Okay, so yan ang importante na dapat malaman natin na hindi si Jesus binaptized para lang maging example. Kasi nabasa na natin sa Bible, sa Luke chapter 3, verse 20 and 21, na binaptize muna yung mga tao bago si Jesus binaptized. Pero ang baptism ni Jesus is not for repentance. Baka may magtatanong, bakit kailangan si Jesus mabaptize hindi naman siya nagkasala? Ang baptism ni Jesus is to fulfill righteousness. Okay? Yung righteousness na yon, pag tinanggap natin yon at nagpabaptize tayo, yun ang magbibigay sa atin ng karanasan sa pamamagitan ng banal na espiritu. Na wow, I am a new creature in Jesus Christ. Amen? So, napakaganda ng topic ng katotohanan ng baptism. Ngayon, papasok tayo dito sa prophecy bago tayo pupunta doon sa experience sa New Testament. So, nung sinabi ni Jesus na gawin mo ito, gawin natin ito upang matupad ang prophecy. Daniel chapter 9, 24 to 27, ito yung explanation ng Mare na nakita ni Daniel sa vision. Di ba dalawang vision niya, Mare and Hudson? Yung Hudson, malaking vision from 457 to 1844. Ngayon, baka may magtanong, paano naging 1844 yon? Kulang. So, 1844 minus 457, makikita nyo dyan 2,301. Ngayon yung zero, hindi counted yun. Automatic 1 to 1 yan. Kaya 2,300 days. Itong Mare vision, kalahati siya. 70 weeks are determined upon thy people. Pagdating sa verse 25, so you are to know and discern that from the issuing of the decree to restore and rebuild Jerusalem, kailan yan? 457 sa order ni King Artaxerxes, 457 BC, until Messiah the Prince. So ito si Jesus, itong mighty man dito sa Daniel chapter 8, Messiah the Prince, doon siya ibabaptized sa 27 AD. There will be 70 weeks and 62. So 7 weeks plus 62 equals 69. Plus 1, tiyak talaga yung 70 weeks. So yung Bible, accurate siya pagdating sa number at pagdating sa fulfillment ng prophecy. Ngayon, kung accurate yung number, accurate yung hula, papunta sa katotohanan at katuparan doon kay Kristo, kinakailangan maging accurate din ito sa ating karanasan. Nga lang, magiging accurate yung karanasan natin pag meron tayong accurate na katotohanan. Yung tamang pag-unawa.
Sabihin nyo, bakit kailang ba nakakaalam? Hindi. Kung anong tinuturo sa atin ng banal na Espiritu, iisa lang ang ituturo niya sa atin. Kagaya ng araw ng Sabat. Hati ang tao sa Sabat and Sunday. Pero doon sa mga tumatanggap ng katotohanan, nagre-rejoice sila ng araw ng Sabat. Okay, so hindi natin kailangan i-debate ito. Kailangan ito ituro at ipaliwanag, ipaunawa sa magitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi ito madadala sa mga human reasoning, philosophy, and logic. Ito ay mangyayari at maranasan sa magitan ng divine revelation ng Holy Spirit sa pagpagamit niya sa atin. So nobody is better or smarter than anybody else. Ito ay makukuha, maunawaan, mararanasan through a divine revelation ng Holy Spirit na nakasulat na mismo dyan sa Word of God. Okay? So ngayon, titingnan natin yung diagram. Yung Mare vision. Daniel 9:23, at the beginning of your pleas, the command was issued. Umpisa pa lang ng prayer ni Daniel, binigyan na kaagad ng sagot ang prayer niya. Hindi lang nangyari yan kasi sa chapter 10 ng Daniel, alam natin na ayaw ng kaaway matupad ang mga katotohanan at pag-unawa. So sabi ni Gabriel kay Daniel, mula nang ikaw ay nanalangin, binigyan na kaagad ako ng utos na ako ay pumunta sa iyo upang ipaalam sa iyo na ikaw ay minamahal, highly esteemed, greatly beloved sa ibang translation. Kaya sabi ni Gabriel, pay attention to the message and gain understanding of the vision. Anong vision yan? Mare. So doon sa Daniel, sa verse 23, ito yung gain understanding and vision. Tapos, pagdating ng verse 24, 70 weeks. So yung vision na yon, yung Mare, is the 70 weeks. Accurate talaga mga kapatid, no? So, napakasarap, napakaganda magpatuloy mag-aral ng Word of God. Ngayon, ayan o, verse 24, 70 weeks are decreed. So 70 weeks, sa Jewish calendar, 30 days lang siya. So 70 weeks, 70 times 7 is 490 days prophetically. Literally, 490 years. Kaya from 457 to 34 AD, hindi tayo nag-i-interpret sa sariling interpretation natin. Kung hindi, we allow the Bible truth to explain by itself, fulfilled by history. Hindi ano? Oh mga kapatid, tingnan natin yung diagram. 457, dito bakit hindi yung kay Cyrus sa kay Darius yung bakit nandito tayo kay Artaxerxes? Kasi yung kay Cyrus to rebuild the temple. Yung kay Darius follow up lang yon ng kay Cyrus, rebuild the temple. Pagdating dito kay Artaxerxes ng 457, the temple, the city and the temple. Kasi hindi pwedeng pupunta lang kayo ng Jerusalem para magsimba. Kailangan nyo mamuhay ng sarili nyong gobyerno. Dahil utos ito ng Diyos. Lahat yan si Cyrus, si Darius, tsaka si Artaxerxes, dineclare ng Bible na they are servants of God. Kahit mga pagano sila. Kita mo? So dito, as an Adventist, ito yung kinuha natin kasi ito yung sinasabi ng Bible. Know therefore and understand that from the going forth of the command to restore and rebuild or to build Jerusalem. Pag sinabing restore and build Jerusalem, number 1 yung temple, pangalawa yung city. Okay? Ngayon, yan yung 457. Pagdating ng 408, dyan natapos yung restoration ng building. So 7 weeks plus 62 equals 69. So, pag in-apply natin 49 years, 400 plus 434, abot siya ng 490 years plus 1 week ito. Okay? Dito sa 1 week, ito yung gagawin ni Jesus. Kailangan i-present muna siya publicly that He is the
Messiah. So from the command to restore and to build or rebuild Jerusalem to Messiah the Prince, 70 weeks. So mag-uumpisa yung 69 weeks. Mag-uumpisa yung ika-70th dito sa last week. 7 years. Okay? So 27, Christ was baptized. 31 AD, Christ was crucified. 34 AD, Messiah was rejected by his own people. Ito yung last week ng 70 weeks. So I hope na ma-pick up natin ito na 27 AD was Christ's baptism, a declaration from the Father through the presence, kasi ang witness din yung Holy Spirit eh. Nandun yung Holy Spirit. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Tapos bumaba yung Holy Spirit like a dove, in a form of a dove. Okay, mga kapatid? So, sa historical record, doon, pag sinabi na Tiberius Caesar, talagang doon, yung pag sinabi ni Luke na on the 15th year of Tiberius Caesar, ibig niya sabihin 27 AD yun. Nakuha na natin ito kasi parang review lang ito ng last week. Nag-umpisa siya ng fall of 14. So 14 to 27, yan yung ika-15th year ni Tiberius Caesar. Yan yung accuracy ng prophecy fulfilled in Jesus Christ. Na pag ito ay tinanggap natin, dito natin mararanasan yung katotohanan ng salita ng Diyos. We will experience the power of God's grace in reality. Doon tayo magiging effective witnesses. Yung mga tao, magde-decide sila pag nakita nila si Jesus sa atin, either for or they will contradict or they will disagree with us. Pero that's not our job. Our job is to submit consistently, continually to the leading, the indwelling, and the guidance of the Holy Spirit. Okay? So dito, pagkatapos ng baptism ni Jesus sa Mark chapter 1, now after John was taken into custody, Jesus came to Galilee preaching the gospel. Pagkatapos niya ng declaration na he's the Messiah, yun na ang preaching niya ng gospel. Pero ang opening statement niya ng preaching ng gospel, the time is fulfilled. So meron talagang timeline. The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel. Anong gospel? The birth, life, death, and resurrection of Jesus Christ. Yun ang tatanggapin ng tao. Kaya yung baptism natin is for repentance. Pero ang baptism ni Jesus Christ is to fulfill righteousness that qualifies us for heaven both now and in the day of judgment. Okay? Yan. Ngayon, punta na tayo sa experience doon sa New Testament. Tanda natin mga kapatid, ito si Lydia, kasi ito yung ministry nila, nagpunta sila Paul sa iba't ibang lugar. Ito si Lydia, tingnan nyo, meron siyang business, seller of purple fabrics. Pero, may business siya, pero naniniwala na siya sa Diyos, a worshiper of God. Nakikinig siya sa preaching ni Paul, was listening, and the Lord opened her heart. Tingnan natin mga kapatid, ang katotohanan ito. Pag mag-preach tayo, ang Diyos lang talaga ang magbubukas ng ating pag-unawa at ang ating puso. Hindi yung preacher. Ang kinakailangan sa preacher, mag-aral, mag-review, magpasakop sa presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu para tayong magamit at yung makikinig sa atin, bubuksan ng Panginoon ang kanilang puso. Kasi ang tukso dito, pag magaling tayo mag-preach, yung credit, takaw credit itong ating likas. Kaya pagdating ng baptism, ito yung napabaptize ko. So ang record natin for number, kung minsan pa sa ibang sitwasyon, ibang mga pangyayari, nag-aagawan ng credit kung sino ang nagbaptize. Dahil doon sa number. Yan ang malungkot, pero wag tayo mag-focus dyan. Tandaan lang natin na magpagamit tayo sa preaching ng gospel, the pure gospel, ang Diyos ang magbubukas.
the Lord opened her heart to respond to the things spoken by Paul. Ano yung spoken by Paul? Gospel. And when she and her household had been baptized. So believer na si Lydia, nakapakinig siya ng gospel kay Paul, nagpabaptize. So kita nyo, believer na nagpabaptize. Kung minsan sabihin natin, believer na ako, hindi na nagpabaptize. Depende yan sa panukala at pakiusap ng Panginoon sa atin. Ano? She urged us saying, if you have judged me to be faithful to the Lord, come into my house and stay. Inimbita pa, pinastay pa. So nakaranas na kayo ng ministry na gusto pa kayong i-extend. Last year, yung ministry doon sa Masbate, sa Pawa at Batuhan, tsaka sa Milagros. Meron naman tayong mga kasamang taga Milagros nakikinig o mapapakinig nila. Ang ending namin supposed to be Friday pero nag-ending ng Sunday night. Kasi parang gusto pa ng mga tao talaga makinig. Ganyan ang gawain ng banal na espiritu, magpagamit lang tayo mga kapatid. So yan si Lydia, Acts chapter 16. Worshipper na siya, pero pinaliwanag, binuksan ng Panginoon ang kanyang isipan na naunawaan niya, at ngayon, nagpabaptize siya kasama ng kanyang sambahayan. Pangalawa, ito naman si Paul at si Silas, the same chapter. Nagpipreach, patuloy sila mag-preach ng gospel. Merong mga ginagamit ang kaaway na mga magpipreach in the name of Jesus. Rinibuke ni Paul at ni Silas, nagalit at in-announce na si Paul daw at si Silas ay troublemaker. So ngayon, hindi naman alam ng mga tao, kinulong si Paul at si Silas. At nagkaroon nung gabing yun, kumakanta sila ng mga praise songs sa Panginoon. Nagkaroon ng malakas na lindol. At nagiba yung mga pinto, yung mga walls. Natakot yung gwardiya kasi baka mamaya makawala yung nakakulong. Mahalaga sa Roman soldiers, government, na hindi makawala yung mga nakakulong. So natakot siya, gusto niyang patayin ang kanyang sarili o saktan ang kanyang sarili. Sabi ni Paul, wag mong gawin yan, wag mong saktan ang iyong sarili dahil nandito lang kami, hindi kami aalis. Kung sa tingin nyo na nakakulong kami dahil may kasalanan, let it be so. Basta dito lang kami, magpipreach kami ng gospel, kasi dalawang preaching ng gospel, isang negosyo. Malaking kita nung preaching ng gospel nung ginagamit ng kaaway divination Ngayon, nung sinabi ni Paul, ginagamit mo lang ang pangalan ng Diyos pero hindi ka talaga sa Diyos. Nagalit, nag-report, kinumplain, sila ngayon ang nakulong. So mga kapatid, ingat tayo kasi doon sa katotohanan, ang appearance ng katotohanan dinadala natin, ang accusation ng sanlibutan, parang tayo ngayon ang mali. Yan ang ingatan natin, no? Pag mangyari man yan sa atin, patuloy lang tayo magpuri sa Panginoon. Ngayon, ang nangyari, sabi niya, anong gagawin ko? Anong gagawin ko para maligtas ako, hindi ako patayin? Kasi, warden siya, guardia siya, pag nakawala. Ginamit ni Pablo yung pangyayaring yon at tinuro niya sabi niya, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved and your household. So ang ginawa ng warden, dinala sila Paul at si Silas, lininisan yung kanilang mga sugat, nag-Bible study sila, ang ending, and immediately he and his family were baptized. Ang ending talaga pag naunawaan yung gospel, baptism. Kaya hindi problema yung baptism tsaka minamadali. Ipaunawa talaga yung pure, unadulterated, non-commercialized gospel, everlasting gospel, preached by the apostles, will be a revive to the preaching of the last generation of Christians. Tayo ito ngayon mga kapatid. Okay? Last, yung eunuch, prompted by the Holy Spirit. Atin sana siya ng meeting sa Jerusalem. Pero sabi ng Holy Spirit, mag-aral ka nito. So nagbabasa siya ng Isaiah, the book of Isaiah 53. Tinawag ng Holy Spirit si Philip, ipaliwanag mo ito dun sa nagbabasa. So pumunta si Philip, sabi, naunawaan mo ba yung binabasa mo? Ang sagot niya, paano ko ito maunawaan unless somebody will guide me? So pwede pala magbasa. Kasi itong eunuch na to, hindi naman to basta-basta. Educated ito.
Pero sabi niya, paano mo kumaunawaan kung walang magpapahayag? Alam natin na hindi si Philip mismo ang nagpahayag noon. Ginamit si Philip ng banal na espiritu. Kaya yung word na Acts or Acts of the Apostles, hindi yan Acts ng Apostles. Acts of the Holy Spirit talaga yan. Ginamit niya yung mga apostles. Ganon din tayo mga kapatid. Paggamit lang tayo. Effective, attractive sa mga tao. Pero, syempre, hindi lahat tatanggap. So ngayon, ang ginawa ni Philip, in-explain niya yung passage na binabasa niya na mabuting balita tungkol kay Jesus na sinulat na ni Isaiah pa noon kasi wala man New Testament nung panahon nila Philip. So talagang sa Old Testament yon, nakalagay na yung prophecy tungkol sa gagawin ni Jesus na pagliligtas. So nakakita sila ng tubig. Sabi niya, ano pa bang nakakahadlang para ako ibautismo? Sabi ni Philip, kung talagang ikaw naniniwala sa buong puso mo, ikaw ay babaptized. At sumagot siya, ako'y naniniwala. Dineclare niya, kahit kita niyo yung public declaration. So doon sa baptism, dineclare na si Jesus publicly as the Lamb of God which taketh away the sin of the world. Sa baptism din naman natin, i-declare talaga natin publicly. Natatanggapin na natin si Jesus, magpapakasal tayo sa Kanya. I believe that Jesus Christ is the Son of God. So he commanded the chariot, kasi siya may command to stand still, tumigil. Both Philip and eunuch went down into the water and he baptized him. Anong result ng baptism? And he went on his way. Saan papunta? A-attend ng meeting sa Jerusalem. Ano ang mindset niya? Anong pakiramdam niya? Rejoicing. So sa mga totoong nakaunawa ng gospel at nagpabaptize, talagang merong kagalakan. Kuminsan sinasabi ko sa mga tao na naiinggit ako sa baptism nila kasi pag binaptize sila, naintindihan nila yung gospel. Nung mabaptize ako noon, wala akong naintindihan. Basta binaptize lang ako kasi part lang ng church. Pero anyway, I don't blame it. Ano lang, yung iba lang ang karanasan. Pero pinalago naman tayo ng Panginoon. Ano? Okay. So ngayon mga kapatid, sa pagtatapos, yung karanasan natin na bagong buhay kay Kristo, hindi yan pagbabago ng dating buhay na Adamic makasalanang buhay. It's not a transformation, yung nagtatransform, hindi. Transform of old life, of sin. Kung hindi, binigyan tayo ng kapalit, exchange life of the old life for the new. Sabi ng Panginoon kay Adam, sa araw na ikaw ay kakain o ikaw magkasala, you will surely die. At syempre, hindi naman namatay si Adam at si Eva. Ang nangyayari doon, they die spiritually. They rejected the Holy Spirit. Self took over. Si ako na. Lagi na lang si ako. Laging si ako. Buhay ko, ako ito. Mind your own business, I mind my own business. So ngayon, through the gospel message, restore ng Panginoon ang Holy Spirit sa atin. Ano? So, it was their spiritual life that came to an end. Yan ang tinanggap natin kay Adan. Ngayon, through the second Adam, Jesus Christ, tinanggap natin ngayon yung palit ng buhay. Yung Adamic life natin, exchange natin doon sa cross, ay bibigay ni Jesus sa atin naman yung kanyang resurrected life. So the life that we now live is no longer I, but Christ liveth in me. So, being born again in the flesh is not the same as being born in the Spirit. Okay? Pag na-experience na natin yung new life, mag-aaway na dyan ngayon yung converted mind and unconvertible sinful earthly nature natin. Pero sino mananalo? Panalo pa rin ang Spirit ng Panginoon. Purihin ng Panginoon mga kapatid sa ating pag-aaral. Ito ay tinuturo natin para pagdating ng panahon, wala silang ibang sisisihin kung hindi ang sarili nila. Pinapaalam lang natin bilang mga pinagkatiwalaan ng Diyos ang mensahe ng kaligtasan upang pagdating ng araw, sa mga taong tumanggap, pupuri sila sa Panginoon. At they will rejoice in their experience. Sa mga hindi, they will regret. Wala silang ibang masisi kung hindi ang kanilang sarili. Pero at the end, makita nila yung justice ng Panginoon na kahit hindi sila maligtas, they will still declare that God
is just and true. Okay mga kapatid, dito natatapos ang ating pag-aaral ng katotohanan ng bautismo na ating maranasan na merong kagalakan sa paglilingkod sa Panginoon. God bless us all. Spread the word, grow in the Lord, and I love you all in the name of the Lord. Part Rafi? Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang napagandang paglalahad ng topic natin, paksa natin sa gabing ito na kung saan ay naipakita sa bawat isa sa atin yung kahalagahan ng bautismo sa buhay ng isang mananampalataya ng ating Panginoon. At dito na natin nakita na naman ang kapangyarihan ng biyaya ng ating Panginoon. Si Patroni ay meron siyang katanungan na nais itanong, kaya bigay ko sa kanya yung pagkakataon. Ayan, thank you, Pastor P. At ganoon din kay Pastor P. Mayroon pong tanong po dito sa aking napinagkaloob. Siya raw po ay mula po sa isang Christian denomination din. Siya pala ay mula sa isang Christian denomination. Kanya na pong tinanggap ang baptism at ganoon din tinanggap na si Jesus Christ bilang personal Savior. Siya raw po ay matransfer, ay makakilala muli makilala niyo yung Seventh-day Adventist Church, ay na kanya nalaman yung katotohanan tungkol sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church. Sabi po niya dito, ang tanong po niya, Pastor, ay need para di pa po ba niya magpabaptize muli? Ano yan? Anong tanong? Yung galing po siya sa ibang Christian denomination din. Nabaptize siya at tinanggap niya si Kristo bilang kanyang personal Savior. Tapos ngayon, nakakilala siyang katotohanan sa Seventh-day Adventist Church. Need para po ba niya magpabaptize muli samantalang tinanggap na niya si Jesus Christ doon sa dati niyang denomination na kinaaniban? Nabaptize na ba siya doon? Yung water? Aha. Kung nabaptize na siya doon, ang mangyayari niyan, profession of faith na lang. Hindi na siya dapat i-baptize. Kasi na-experience niya na yun yung truth ng baptism water baptism Pag na-experience na niya yun, na baptize na niya, tapos nakita niya ang katotohanan, halimbawa, yung Sabat o yung tinuturo natin sa Bible, tinanggap niya ang pananampalatayang ito, ang tawag dyan ay profession of faith. I-declare na lang siya sa congregation. Kasi na-baptize na siya through water. Thank you po. Kaya lang meron tayong, ito malungkot public ito, pero meron kasi kung minsan, for the record, halimbawa akong pastor, para may record ako na may nabaptize, ibabaptize. Kung minsan, ganyan ang nangyayari. Pero dahil sa mga sincere na mga naghanap at nagsasaliksik ng katotohanan, sa gaya ng case ng kapatid natin na yan, hindi na siya dapat i-baptize talaga sa water. Profession of faith na ang tawag niyan. Ayan, thank you po, Pastor. Part, marami tayong mga comments sa atin pong GC. May basa na lang, Bart. Ayan. Sabi po ni Brother Roberto Herona, sabi po niya dito, marriage and baptism has something in common. It is a public declaration of submission and love. Ay naman po kay Sister Daisy Aranal, sabi po niya, ang tunay na nabautismuhan sa Espiritu ay nagagalak sa ayan. So sabi na po ni Brother John Santoni, D7, lahat ho na mga kaanib sa kapangyarihan ng sekta o reliyon ay isang spiritual na kapamakan ang naghihintay. Ayon na po sa Matthew chapter 7 verses 20 and verses 21. Kaya po atin po nasumpungan dito mga comment. Kaya nga mga kapatid, yung baptism, pag tinuro natin yung baptism na church membership, thank you kay Brother John, yung comment dyan. Pag itinuro talaga natin yung baptism na for church membership, nasa panganib tayo. Kaya ang kailangan ituro natin yung katotohanan ng bautismo. Halimbawa, doon ka sa ibang pananampalataya, na bautismo ka doon, kagaya ng case na sinabi mo, Part Rani, na nabaptize na siya doon. Yun na yun. Kaya, baptism of faith. Pero,
Pag tinuro talaga natin yung, o sige, mapabaptize ka at yun ang, para siyang initiation sa fraternity. Pag binaptize ka doon sa grupong yun, yun ang membership mo. Doon ang, yun ang mahirap. Kaya doon tayo sa katotohanan ng dala ng banal na espiritu sa magitan ng Word of God. Sa Word of God, pwede nating i-reject o hindi. Tayo ang tatayong responsable, individually, sa harap ng Panginoon. Thank you, Patroni. Balik. Maraming salamat, Part Ronnie, sa katanungan. Ganun din sa ating mga viewers, mga kapatid, kaibigan natin na nagbahagi ng kanilang mga insights tungkol dito sa ating topic. Kung kaya't hinihikayat natin at hinihimok yung mga tagapakinig natin na magkaroon po kayo ng interaction. Mas maganda nga, may mga tanungan kayo at para mas magbigay linaw dito sa ating pag-aaral. Kaya maraming salamat. At ngayon ay tatapusin na natin, Pastor, yung ating pag-aaral sa pamamagitan ng wakas ng panalangin. Tayo manalangin, mga kapatid. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, may-ari ng aming buhay. Salamat, Panginoon, sa inyong dakilang pag-ibig na ibinigay niyo ang inyong bugtong na anak upang magkaroon ng mabuting balita ng kaligtasan para sa amin ng mga makasalanan. Tulungan kami na aming mga puso't isipan ay maituon lamang sa katwiran ng aming Panginoon Hesus na kanyang tinupad mula sa hula na inyong pinagkaloob sa inyong mga propeta. At ngayon, sa magitan ng katotohanan ito, kami nagpupuri, nagpapasalamat sa inyo na aming naranasan ang kagalakan ng paglilingkod, pamumuhay bilang Kristiyano. Ang inyong mga anak na inyong iniligtas din na makarinig ng katotohanan ito, ay kanila rin tanggapin ang katotohanan, hindi lamang ang aksyon ng pagpabautismo, bagkus ang katotohanan na dinadala nito. Ang kamatayan, pagkalibing at pagkabuhay na mag-uli ng aming Panginoon Hesus, ang siyang pundasyon ng aming karanasan upang kami ay tatanggap ng katotohanan ng bautismo. Sa gabing ito, aking dinadalangin, mga kapatid na kikinig, na kaming lahat ay patuloy palaguin sa biyaya at karunungan ng Panginoon Hesus at sa lahat ng aming mga kailangan, physical, financial, anuman mga pangailangan namin, Panginoon, kayo ang aming provider, kaya pinapasalamatan namin ito na kayo ang patuloy gumagabay sa amin, nagpapatibay sa pananampalataya at bigyan kami ng inspirasyon upang makisangkot sa ikatatapos ng inyong banal na gawain. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin. Papuri, kaluwalhatian ay binabalik namin sa inyo, talakip ng kapatawaran ng aming mga kasalanan, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Thank you, Part. Maraming salamat, Pastor Epi. Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayong gabi, mga kapatid, mga kaibigan, sa ngalan po ng Discover the Power of God's Grace program, ay aming pinapaabot ang aming taus-pusong pasasalamat sa isang oras na kayo po ay nakinig at tayo pong lahat ay nakapag-aral. At sa aking dalangin na nawa ang binhi ng katotohanan na naihasik sa gabing ito, magkaroon nawa ito ng kapangyarihan sa ating mga buhay hanggang sa ito po ay magbunga ng pananampalataya ng Jesus. Muli namin iniiwan sa inyo ang katagang, we love you with the love of the Lord. God bless us. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that
the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other. And that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us, we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes it